importante po dyan, sagutin niya yung demanda po sa kanya o wag siyang mamimersonal. Pagka ganyan, nalilihis po sa usapan. Ang importante po rito, siya ba ay guilty of indirect contempt or not? Kumbaga sa Supreme Court na siya magpaliwanag. Yung kung bakit po ay nagsampa po kayo ng petition for indirect contempt dito nga po kay Attorney Larry Gadon at iba pa yung di ba? Iba pa yung kina-Akbayan Representative Percy Sindanya at Richard Heydarian na kung saan sila naman po ay sinampahan po ng same na indirect contempt ni Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Opo, ang reklamo ko po laban kay Larry Gadon ay nag-ugat doon po sa kanyang panayam noong SONA, Kamakalawa, kung saan 3 beses niya pong inulit ayon sa video na aking napanood na ang Korte Suprema di umano ay tuta ng mga Duterte at na-single out pa niya ang ating punong mahistrado, si kagalang-galang na Alexander Esmundo na sinabing tuta din ni Duterte. At para sa akin po, itong mga pahayag na ito ay nakakasira sa reputasyon ng kataas-taasang hukuman at ito po ay tungkulin ko na protektahan bilang abogado sapagkat lahat po kami mga abogado as members of the bar ay mga officers of the court at katungkulan po naming ipagtanggol ang hukuman. Kahit na anong hukuman, kahit hindi Supreme Court, kahit Court of Appeals, kahit Regional Trial Court. Opo. Attorney, para din po maintindihan ng lahat ng ating mga kababayan na hindi po mga abogado, ano po itong indirect contempt at ano pong mangyayari kapag ang isang individual o isang official po ay sasampahan po nitong kasong ito? Ayon po sa rules of court natin, any conduct, kahit na anong mga pagkilos o mga pananalita na ito po ay nakakasira sa kasarinlan ng ating mga hukuman or judicial independence or nasisira ang reputasyon ng hukuman ay ito po ay itinuturing na indirect contempt. Ito po ay as contradistinguished from direct contempt na pambabastos naman po sa korte sa mismong loob ng korte or so near the court. Halimbawa, nanggulo kayo sa labas ng hukuman, doon sa labas ng pintuan, habang nagkakaroon ng session na nabulabog yung session ng korte, yun po ay direct contempt or binastos niyong huwes habang naghihiring, yun po ay direct contempt. Ito pong indirect contempt, wala pong session ng korte, ito ay ginawa ninyo sa labas ng korte, ngunit nonetheless, ito ay nakakasira pa rin sa hukuman, sa reputasyon ng hukuman, kayo ay nambabastos sa hukuman na para sa akin po, ayun ang ginawa ni Ginoong Larry Gadon. Kahit sino po, attorney, ay po pwedeng sasampahan itong indirect contempt o direct contempt. Wala pong pinipili. Basta kung sila ay napatunayan na naninira laban po sa Supreme Court o mga justices ng Supreme Court, talagang haharap po sila nito. Wala pong pinipili. Opo, hindi po kailangan na ikaw ay miyembro ng bar or abogado para ikaw ay managot. Kung ikaw ay isang abogado, may isa ka pang pananagutan bukod sa contempt of court na maaaring ikaw ay madisiplina ng Korte Suprema. Maaaring ikaw ay kagalitan, yung tinatawag nilang reprimand or censure, maaaring ikaw ay masuspinde sa practice of law or ikaw ay matanggal bilang abogado. Ngayon, si Ginoong Gadon po ay 2 beses nang natanggal sa pagiging abogado, double disbarment. Siya lamang po ang kaisa-isang tao dito sa Pilipinas na double disbarment. So, hindi na po siya pwedeng patawan ng kaparusahan bilang abogado sapagkat hindi na po siya abogado without possibility of reinstatement. Yun ang sinabi ng korte. Ngunit, bilang isang individual, bilang isang pribadong mamamayan, kahit hindi siya miyembro ng Philippine Bar, maaari pa rin siyang parusahan. Ibig sabihin po, kahit sino, kahit congressman, kahit senador, actually, ay pwede pong masubject sa contempt of court. Opo.
Hindi ho ba, ayun, ano pong klaseng parusa po ito, attorney? Maaari ho ba siyang makulong o magbayad? Ano bang klase po? Pwede po siyang pagbayarin ng multa o pagkakulong ng 6 na buwan. Yan po ay depende sa discretion ng hukuman at sa doon sa gravity o yung tindi ng paglalapastangan sa ating hukuman. Opo. At para po sa inyo, yung video na hawak po ninyo ay isang matinding ebidensya laban po dito kay Attorney Larry Gadon na talagang matindi yung pag-accuse niya o paninira niya laban sa Supreme Court. Opo, hindi lamang po yung kanyang pananalita, yung body language po na nakikita nyo na parang siya ay galit na galit at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang siya ay nanginginig pa sa pakiwari ko nung sinasabi niyang ang Korte Suprema ay tuta ng mga Duterte. Alam niyo po, mga sir, wala po namang problema kung ikaw ay hindi sang-ayon sa desisyon ng Korte Suprema. Ako po paminsan-minsan ay akin ding hindi sinasang-ayunan ng Korte Suprema. Ngunit kahit ikaw ay abogado man o isang hindi abogado, dapat po ang inyong paghahayag ng inyong hindi pagsang-ayon ay gagamit po kayo ng mga pananalitang magalang at hindi naman insulto sapagkat we are talking about the highest court of the land. Lahat po ng ating mga may kapangyarihan, lalong-lalo na ang hukuman, ay dapat pong igalang. Opo. Attorney, bago ko po ipasa kay partner Admar, bukod po sa nabanggit po ninyo na remedyo, baga dapat igalang yung mga naging desisyon ng Supreme Court. Maaari ho ba ang isang abogado tulad po ni Attorney Gadon baga ni disbarred lawyer Gadon, maghahain ng baga petisyon din na kumukontra o kumukwestiyon sa desisyon ng Supreme Court hinggil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Dito po sa usaping impeachment, wala pong legal personality si Ginoong Gadon sapagkat hindi po siya involved sa paglilitis unless as a taxpayer siya ay payagan ng hukuman na mag-intervene o makialam. Ngunit hindi naman po siya kasama doon sa original na usapin. So ang pwede lamang pong mag-MR dito kung pahihintulutan ng Korte Suprema ay yung House of Representatives. Sa ngayon, sapagkat sila po ang apektado noong ruling. They are the ones who are affected by the so-called avails of the suit, yung resulta noong desisyon ng Korte Suprema. Attorney, magandang umaga. Si Admar po ito. Sabi pa ni Gadon, Good morning po. opo, maingay lang daw kayo at yung mga kliyente mo raw ay nakakulong. Alam niyo po, ayoko na sanang magyabang sapagkat hindi naman po maganda yung nagbubuhat kayo ng sariling bangko. Ngunit inilabas na rin niya, baka nakakalimutan ni Ginoong Gadon na ang inyong lingkod ay nakapanalo ng 6 na landmark decisions sa Korte Suprema. Ang latest niyan ay yung Ong versus Senate Blue Ribbon Committee, yung tungkol po sa Parmali kung saan napawalang visa. Yung arrest warrant laban sa aking kliyente, nandiyan po yung 2 kaso ni Pangulong Arroyo. Yung isa po ay in-invalidate yung kapangyarihan ng Secretary of Justice na mag-issue ng HDO. Yung isa naman po ay napawalang visa yung demanda kay dating First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Nandyan din po yung Guanzon, yung Duterte Youth versus Guanzon. Marami naman po tayo na ipanalo. Yung mga sinasabi niya nakakulong, natural. Minsan, lalo nang sa ganung climate natin kung saan pinapersecute yung mga political opponents, ay makukulong yung kliyente mo. But ang importante po dyan, ano ba yung final result? Di po ba yung mga Arroyo ay naabsuelto? Si Pangulong Estrada, yung kanyang tax case ay napawalang visa. Yung po ang importante, yung resulta. So, at ang importante po dyan, sagutin niya yung demanda po sa kanya o wag siyang mamimersonal. Pagka ganyan, nalilihis po sa usapan. Ang importante po rito,
siya ba ay guilty of indirect contempt or not? Kumbaga sa Supreme Court na siya magpaliwanag. Pero alam niyo po, my friendship with him has to end where my duty as a lawyer begins. So this is nothing personal. Wala akong galit kay Attorney Gadon. Wala akong galit sa kanya. Para sa akin, sa kaibigan ko pa rin, this is nothing personal.